Siyempre dahil Tuesday na naman ngayon, Carla, ay meron naman po tayong makakasama mula sa hanay ng ating Philippine Navy. Yes, so po, sino ba? Sino Siyempre, ba makapanayam natin? Opo, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol po sa Navy Reservist Program Week na tinatawag, o Naval Program. Okay. Naku, ano kaya ito? Balita ko, itong programang ito ay para sa mga nagnanais po na maging member po ng response team ika nga ng Philippine Navy. Kaya naman i-welcome na po natin ng sabay-sabay ngayong umagang ito ang Deputy Commander po ng Naval Reserve Command. Walang iba kundi si Colonel Jesuelito Kalimag. Ayan. Good morning po, sir. Good morning, Haji. Good morning, Carla. At sa mga nanonood ng programang ito, magandang umaga. So, Colonel, can you please tell us an overview about the Naval Reserve? Yung Naval Reserve Command ay nag-umpisa noong 1972. Dati siyang under nung Home Defense Command. At noong 1978, tinawag siyang Naval Reserve Center. Ang purpose niya is to recruit potential Navy enlisted personnel. At nung lumabas yung Naval Reserve, yung AFP Reservist Act, o tinatawag nating Republic Act 7077, tinawag yung Naval Reserve Command sa kanyang pangalan ngayon, Naval Reserve Command, noong March 1993. Ang mission ng Naval Reserve is to organize, train, equip, and administer naval reservists for potential base of expansion for during war, invasion, rebellion, disasters, calamities, and for socio-economic development. Ayun. So, more on ano pala sila, Carla, sa recruitment. Yes, yes. Yan. So, nagtitrain sila ng mga potential na magiging member ng Navy. At syempre, sir, sa ilalim po ng inyo pong Naval Reserve Command, meron po tayong tinatawag na Naval Reservist Program. Yeah. So, ano po yung saklaw po at nilalaman po ng programa po ito? Dito sa Naval Reservist Program, nagre-recruit po kami ng mga potential naval reservists. Ito po yung mga graduates ng MNSA, ng National Defense Command, mga graduates ng basic and advanced ROTC, mga local and government officials, and other professionals. So, sila po yun. At tine-train po natin sila. We organize them and then we train them for potential, for any emergencies. Okay. Paano po ba yung mga civilian? Or do you also accept mga women po? Oo. Male and females, 18 years old and above. Okay, so paano po ba kami maging isang naval parang reservist? Reservist. We have naval reserve centers nationwide. Meron tayo sa Davao, Zamboanga, Cebu, Iloilo, Palawan, Legazpi, Dagupan sa Luzon, and dito sa NCR, nasa Taguig, yung mga naval reserve centers natin. So yung mga gustong maging naval reservists, they can go there. And they can open also our websites. Nandoon lahat ng mga requirements, particularly yung mga documentary requirements. We have a Facebook website. Type lang nila yung Naval Reserve Command. Lalabas na po. And we have also a Navy website, nakalink kami doon, yung www.navy.mil.ph. Ayun naman pala. So, nabanggit ni Colonel Kalimag na male and female. Male and so, female, 18 and above yung kanilang tinatanggap doon. Pero sir, meron po bang specific na kailangang requirements when it comes to attributes, mga ganon? Yung atin pong mga gustong pumasok sa Naval Reserve, bilang isang Naval Reservist? Yes, dapat you should be physically fit. Dapat matipuno. Physically fit. So, yan. We undergo so many trainings, kaya dapat physically fit. And you should be, kailan ka physically fit, so, in case of emergency, dapat medyo prepared palagi. Ano na po ba ang accomplishment ng NRC? Bukod sa pag-organisa at pag-train ng ating naval reservists, itong naval reservists natin are most of the time, sila yung mga first responders during emergencies. Just like what happened during Yolanda, Typhoon Pablo noong previous years pa, Typhoon Maring, during the Zamboanga crisis, at itong mga recent typhoons natin. Sila yung mga ating first responders. So, and tuloy-tuloy silang nandoon, sila rin yung nagpo-provide mga continuous disaster relief operations. Okay, so para mas maintindihan po, lalong-lalo na po, Colonel, mga
pasok sa Naval Reserve Command ay yun pong mga pinagdadaan ng training. Ano po yung kaibahan nito sa training ng mga pulis, ng mga sundalo, lalong-lalo na po yung mga pumapasok sa mga police academy at sa mga pangsundalong academy, sir. So ano po yung specific na kaibahan po nito sa mga trainings po na ina-undergo ng ating mga students? As far as yung mga NROTC students natin, ito yung mga basic military skills and knowledge na tinuturo namin during ROTC. As far as yung ating mga naval reservists na tinatawag nating weekend soldiers, every weekend, they go to the different naval reserve centers para mag-training. Similar to what the regular soldiers do and train. So, parehas lang. Kaya lang every weekend yung kanilang training. Alright. So, yan. Nabanggit na ni Colonel na yun nga, almost the same lang sa isang ordinaryong militar. Pero gaano po ba kalaki ang challenge ng maging isang parte ng Naval Reserve? Kasi yung bilang isang maging parte ng Naval Reserve, voluntary kasi ito eh. So, you have to devote time and effort. And yun yung isang malaking challenge kasi lahat naman pamilyado and they are professionals. Meron silang sariling mga trabaho and going every weekend. So it's a little sacrifice to devote time for our Naval Reserve. And during emergencies, talagang medyo konting sakripisyo. So yun isang challenge. Apo. Colonel, nabanggit niyo po yung tungkol sa emergency, yung tungkol sa response na gagawin po nitong ating mga reservists. And from the word itself, mga reserve po sila sa mga regular po na na tauhan po natin. So, bago naman sila mag-respond dito sa mga disaster na ito, marami kaming trainings na ginagawa. Meron tayong mga disaster emergency response training, mga health emergency response training, and so many other trainings related for disaster response. And kanina po nabanggit po ninyo na maging yung mga disaster like po nung bagyong Yolanda, tumutulong po yung ating mga reservists, ano? Yes. Oo. Marami na nga silang nagawa doon bukod doon sa disaster relief. Tuloy-tuloy yung mga kasi may skilled personnel sila ito eh. May mga karpintero din dito, mga foremen, mga mason. So, nandoon po sila tuloy-tuloy, tumutulong. So, kumbaga, anyone can join. And to name a few nga, sa nagawa nila, ito na nga yung bagyong Yolanda. They were there to help and rescue yung mga naging biktima. So, ano-ano na po ba? Or ano pa po ba ang mga future projects ng inyong reserve unit? Aside from the program? Yes. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung aming pag-re-recruit, pag-organize ng ating mga Naval Reserve Force nationwide. So, yung lahat na mga gusto mag-join, tuloy-tuloy po kami nag-accept. So, after organizing them, we conduct training. Tuloy-tuloy din po. Every weekend, we conduct training for them. Wow, naku, pwede pala and tayong sumali. bukod doon, meron kaming mga ginagawang mga other activities, yung mga medical, dental, and other community relation activities. Hunting, coastal cleanup, mga ganon. Nice. And participation sa mga local government units activities. So, ibig sabihin nga mga community building activities. Kailan po yung huli nating naging activity, sir? At ano po yung parang naging experience po natin sa ating community building? Actually, yung isa is yung mga yung medical, dental, and dental missions. Dental missions. Just recently, itong weekend, may isang grupo tayo na pumunta sa mga remote areas dito sa Cavite na hindi basta nararating ng ating mga government agencies. So ito yung mga reservists natin, sila yung pumunta ron para ma-provide yung mga basic services like medical, dental, and other health services. That's right. Yung tama ka, Haji, parang may community na gaganap. And lalo na nga yung summer, marami po talaga mga medical, dental mission. So, bukod po sa yung weekend nga po, meron po kayo sa Cavite. Ano pa po yung mga future na medical, dental missions niyo po? Meron na po ba kayong mga schedules? Kanya-kanyang programa kasi yan sa nationwide. Yung reservists, organize sila nationwide. So, sila yung nag-organize sa
sa kanilang mga activities. Okay. So, sir, tuloy-tuloy lamang po itong mga programa po natin, ano? Lalong-lalo na ngayong summer, napakaraming mga activities. Ibig sabihin, hindi lang tungkol sa maritime, pag-protect sa ating territory. Meron ding mga community na mga activities. So, napaka-exciting naman pala nito, Carla, no? Ano naman po yung benefits ng pagiging isang reservist, sir? Pagka-reservist ka, pwede kang mag-avail doon sa aming commissary, pwedeng bumili doon. Kasi doon sa commissary, medyo tax-free siya. So, medyo mura compared sa labas. And then, if you are on active duty training, pwede rin po sila sa matreat sa ating mga medical hospitals. Yes. And then, if they are on ADT, meron silang some form of insurance, as well as ayaw naman natin kung mamatay sila, we provide funeral honors for all our service. Nako sir, ngayon alam natin na anyone pala can join the Naval Reserve program. So, sir, maybe you can invite and message to our viewers. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga able-bodied citizens, 18 years old and above, male and female, you can join the Naval Reserve Force. Go to our Naval Reserve Centers nationwide. Meron po tayo sa Davao, Zamboanga, Cebu, Iloilo, Puerto Princesa, Legazpi, Dagupan. At dito sa NCR, nakatalaga po yung ating Naval Reserve Center sa Fort Bonifacio, Taguig City. So punta lang po sila doon, and then they can also open our Facebook site, type Naval Reserve Center, at makikita nila yung mga requirements doon. Ayan, maraming salamat. Deputy Commander of Naval Reserve Command, Colonel Joselito Kalimag. Maraming salamat po. At nakasama ka namin ngayon. At ngayon, nalaman namin na anyone pala can join. And as early as 18 years old and above, you can join, male and female. So, walang pinipili ito na specific gender. So, Carla, na dati, sabi natin, magta-travel tayo. Ngayon, pwede natin tayong pumasok. Oo nga. Naval Reserve Command. So, thank you so much ulit, sir, sa inyong oras.